Magsasakang Pinoy, programang nagtataguyod sa pagunlad ng sekto ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Hatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy. Tulong sama-sama, sa bandang huli mas tataas ang kita. Gaganda ang ating pamayanan, tiyak na unlad ang ating bayan. Napakagandang umaga, Region 2. Ako po ay bumabati sa ating mga masusugid na tagapakinig dito po sa lalawigan ng Cagayan, Isabela, sa Quirino at maging sa Nueva Vizcaya rin po. Isa na naman pong napakasayang pakikinig dito sa ating programang Magsasakang Pinoy. At ako na naman po ang inyong magiging katuwang para sa umagang ito. Ako po si kasamang Barbie Lagahet. At kahapon lang po mga kaibigan ay amin pong naipamahagi dito sa ating programa ang natatangi at pambihirang kwento ng buhay pagsasaka ng ating mga kababayan dito sa ating rehiyon na talaga namang karapat-dapat sa mga napanalunang titulo sa itinanghal na Gawad Saka 2012 dito sa Rehiyon 2. Tayo ay napukaw sa mga kwento ni na Mang Franklin Cortez na hinirang bilang natatanging magsasakang nagtatanim ng palay na hybrid at si Mang Herminihildo I na itinanghal naman bilang pinakamahusay na magsasakang sumusunod sa pinagsama-samang sistema sa pagtatanim ng palay o yung tinatawag din po nating Rice-Based Integrated Farming System. At sa pagkakataon ito po mga kaibigan ay magbabahagi na naman po kami dito sa ating programa ng dalawang natatanging kwento ng ating mga kababayang magsasaka na nagwagi sa ating naganap na Gawad Saka ngayong taon. Makinig po tayong lahat at sana po ay tayo ay maging inspirado sa kanilang mga natatanging kwento. At sisimulan po natin yan sa kwento ng buhay pagsasaka ni Ginoong Dante D. Cayapan na nagmula sa sentro San Antonio, Ilagan, Isabela. Ika nga po nila, ang tagumpay ay nakakamit at nagkikita hindi lamang sa magandang kapalaran, kundi ito ang bunga ng tiyaga, sikap at diskarte sa buhay. Ito ang mga katangiang pinatunayan ng ating magsasaka na si Mr. Dante D. Cayapan na siyang itinanghal bilang pinakamahusay na magsasaka ng mais sa naganap na Gawad Saka ngayong taon dito sa ating rehiyon. Si Mang Dante po ay ipinanganak sa Gimba, Nueva Vizcaya noong April 5, 1954. Subalit kalaunan, ang kanyang mga magulang ay nagpasyang lumipat at manirahan sa Ramon Isabela sa paniniwalang doon uunlad ang kanilang pamumuhay. Ngunit sa kabila ng mga hindi inaasahang pangyayari ay hindi na naipagpatuloy pa ni Mang Dante ang kanyang kurso sa agrikultura sa dating eskwelahan ng Isabela State College of Agriculture na ngayon ay naging Isabela State University na sa bayan ng Etiague, Isabela. Taong 1978, nang si Mang Dante ay magpasyang makipag-isang dibdib sa kanyang kasintahan na si Ginang Sabina na tubong Ilagan, Isabela. Sila ay nanirahan kasama ang pamilya ni Mang Dante sa San Miguel, Ramon, Isabela. At bilang mag-asawa, iginugol nila ang kanilang oras sa pagtatrabaho sa bukid nang walang tinatanggap na sweldo maliban lamang sa libreng kinakain nila sa pang-araw-araw. At pagkaraan ng 2 taon, sa pag-asang makakaranas ng mas maginhawang buhay, ang mag-asawa ay nagdesisyong magbukod at manirahan sa sentro San Antonio, Ilagan, Isabela. Upang makapagsimula, si Mang Dante ay nanilbihan bilang isang mananahi, samantalang ang kanyang asawa naman ay naging abala sa pag-aalaga ng kanilang 2 alagaing baboy. Ngunit sa kasagsagan ng pagtatrabaho ni Mang Dante ay hindi ito naging mabuti para sa kanya, lalong-lalo na sa kanyang kalusugan. Si Mang Dante ay nagkasakit at ito'y halos humantong sa kanyang muntikang pagkabulag. At dahil dito, si Mang Dante ay napilitang bitawan ang pananahi at sa halip ay tumutok na lamang sa pagsasaka.
At pagkaraan ng 1 taon, ang mag-asawa ay nakabili ng sariling lupa na may lawak na 3,000 square meters mula sa kanilang inipon. At sa pagkakataong iyon, ay sinimulan na nila ang pagtatanim ng mais. Kalaunan, ang mag-asawa ay nakakuha muli ng 2 ektaryang lupa na naisangla sa kanila. At bunga ng pagiging malikhain, maparaan at determinasyon sa buhay ni Mang Dante, ay nakabili muli siya ng 5 ektaryang bukirin sa taong 1990. Ito'y kanyang pinaganda, pinalago at pinasagana. At para lalo pang paghusayan ang kanyang mga kaalaman sa pagsasaka, si Mang Dante ay naghangad at hindi nag-atubiling lumapit sa opisina ng Municipal Agriculture sa kanilang lugar at humingi ng tulong. Higit pa rito ay pinagyaman niya rin ang kanyang mga ideya sa pagsasaka sa pamamagitan ng pagbabasa, pakikinig sa radyo at panonood sa telebisyon tungkol sa mga programang pang-agrikultura. Hindi rin pinalampas ni Mang Dante ang pagdalo sa mga seminars at trainings tungkol sa pagtatanim at paghahayupan. Sinunod ni Mang Dante ang lahat ng mga teknolohiyang kanyang natutunan at ito'y kanyang ginamit sa pagpapaunlad ng kanyang sinasakupang taniman. At dahil naging maganda ang kinalabasan nito, ibinahagi rin niya ang kanyang mga natutunan sa mga kapwa magsasaka. Si Mang Dante ay isa ring tagapagtangkilik ng organikong pagsasaka. Sa katunayan, siya ay gumagawa ng kanyang sariling organikong abono para sa kanyang mga pananim na mais at gulay sa pamamagitan ng vermicomposting. Siya ay nag-alok din ng vermiworms at shredding machine sa Ilaw-Ilagan Association of Women sa kanilang barangay bilang suporta sa proyekto ng kanyang asawa at bilang miyembro ng nasabing samahan. At dahil sa pagmamahal at dedikasyon sa pagsasaka, pinalawak pa ni Mang Dante ang kanyang mga proyekto. Siya ay nagdagdag ng taniman ng pakwan at mga gulay. Higit pa rito, maliban sa paghahayupan ay nagpagawa rin siya ng sariling palaisdaan. Sa kasalukuyan, si Mang Dante ay nagsisilbing inspirasyon at salamin sa kanyang mga kapwa magsasaka, sa mga estudyante at sa mga tagahangang gustong makipagsapalaran sa larangan ng agrikultura. Ang mga karanasan ni Mang Dante sa pagsasaka ay minsan ding naibahagi niya sa ABS-CBN Foundation na pinamumunuan ni Caben ng radyong DZMM na minsang bumisita sa kanyang sakahan noong taong 2009. At para rin po sa kaalaman ng lahat, si Mang Dante ay isa ring aktibong tagapaglingkod ng kanyang mamamayan. Siya ay tumayong barangay kagawad sa 2 termino at naihalal bilang punong barangay noong taong 2006. At sa kasalukuyan, siya ay nakaupo pa rin sa kanyang pangalawang termino. Si Mang Dante rin po ang may inisyatibo sa pagpapatayo ng village-type post-harvest processing center sa kanilang lugar, ngunit sa kasamaang palad, ito po ay nawasak noong kasagsagan ng Bagyong Juan. Si Mang Dante rin po ang nagpasimuno at nagpanaig sa polisiyang no burning of crop residues bilang suporta sa pag-iwas sa climate change at pagbabawal sa illegal na pangingisda upang mapanatili ang malulusog at magagandang huli ng isda sa kanilang lugar. At dahil sa laki ng inani at kinita ni Mang Dante mula sa kanyang pagsasaka, siya ay nakabili ng mga sarili niyang makinarya sa bukid katulad ng 4WD tractor, rice and corn mill, mechanical dryer, irrigation pump and engine set, thresher o sheller, mga sasakyan kagaya ng elf, jeep at pick-up. Nakapagpatayo rin si Mang Dante ng isang magarang bahay para sa kanyang pamilya. Si Mang Dante ay hindi lamang isang masipag na magsasaka, kundi siya ay isa ring mamamayang may mabuting kalooban. Sa katunayan po ay ipinamamahagi rin niya ang kanyang mga biyaya sa kanyang mga kasamahan sa pamamagitan ng pagbibigay ng tulong pinansyal sa oras ng pangangailangan ng mga ito. Si Mang Dante ay nakapagpatapos din ng 3 estudyante sa kolehiyo. Bukod pa rito ay inaalok din niya ang kanyang personal na transportasyon lalo na pagdating ng emerhensya.
Tunay nga namang si Mang Dante ay isa ring katangi-tanging magsasaka. Sa taglay niyang mga katangian ay hindi po imposible ang tagumpay na kanyang nakamit sa pakikipagsapalaran sa larangan ng pagsasaka. Manatili lamang po tayong nakatutok sa Magsasakang Pinoy at tayo magbabalik makalipas ang ilang paalala. Sa sama-samang pagtutulungan at maagap na paghahanda ng ating pamahalaan, muling pinatunayan ng mga Pilipino na kaya nating bumangon mula sa pagkakalugmok. Maging ito man ay trahedya sa ating kabuhayan, bunga ng hagupit ng kalikasan. Inaanyayahan natin ang pribadong sektor at iba pang sektor ng lipunan upang suportahan ang pamahalaan sa pagkamit ng ating pangakong mapayabong ang ating agrikultura. Ang ating pagtutulungan po ang magiging puhunan natin upang matyak ang pangmatagalang food security at mas matatag na ekonomiya ng bansa. Ang katuparan po nito ay nakasalalay sa ating pagkukusa na magbigay lakas sa ating kapwa Pilipino. Wala pong duda, ang mga binhi ng pagbabago na ating itinanim ngayon ay magbubunga ng magandang kinabukasan na aanihin at ipapamana natin sa susunod na henerasyon. Ito po si Secretary po si J. Alcala. Sa ating pong mga maliliit na magsasaka, sa ating pong maliliit na mga isda, kayo po ang nagpapa-inspire sa akin kung bakit ako po ay nagiging malakas sa paglibot sa buong ating bansa. Isang bilyong tao na sa mundo ang nagugutom. 3 kutsarang kanin ang nasasayang mo araw-araw. Kundi ka sana waldas, kung magtitipid ka lang, mahigit 4 na milyong Pilipino pa ang makakakain. Ikaw, pag-isipan mo, may magagawa ka. Bilang magsasaka, may magagawa rin tayo upang makatipid ng binhing palay at maiwasang masayang ito sa panahon ng anihan. Tama ka paring Ingo, kapag magpupunla ng inbred dapat 40 kilos lang para sa 1 hektarya at 20 kilos naman kung hybrid. At kung anihan, gapasin ng palay kung halos 85% ng mga butil ay kulay ginto na. Sa ganitong paraan, maiiwasan ng halos 15 sa bawat 100 kaban na nawawalang ani. At tayo'y nagbabalik na naman sa ating programang Magsasakang Pinoy. Kasamang Barbie po, ang inyong magiging kapartner pa rin sa umagang ito. Samantala ay mayroon pa tayong isang napakahalagang anunsyo. Nais ipaalam dito sa ating programang Magsasakang Pinoy ang nalalapit at magkasunod na maringal na pagdiriwang handog ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka dito sa Region 2. Mauna rito ay ang Upland Vegetable Technodemo Grand Field Day na gaganapin sa PETSA 7 buwan ng Agosto taong kasalukuyan sa Barangay Besong o Besong, Cayapa, Nueva Vizcaya. Sa okasyong ito ay inaasahan din ang samut-saring mga aktibidades katulad ng Vegetable Technodemo Project Visitation, Tubungan Balangabang Agricultural Tramline and Packaging House Visitation, Tubungan Women's Association Organic Agriculture Practitioner Briefing or Interaction at marami pang iba. Sa okasyon din pong ito ay inaasahan din ang pagdalo ng ating butihing kalihim na si Honorable Proceso J. Alcala at ng ating mahal na direktor dito sa Region 2 na si Director Lucrecio R. Alviar Jr. at ng iba pang mga opisyales. Samantala, sa susunod ding araw, 8 ng buwan ng Agosto, magaganap din ang Organic Agriculture Mega Field Day sa mismong opisina ng Department of Agriculture, Cagayan Valley Hilly Land Research Outreach Station o DACV Hilros, Barangay Tapaya, Bagabag, Nueva Vizcaya na magsisimula ng alas 7 ng umaga. Ang nasabing okasyon ay may temang organikong pamamaraan sa agrikultura tungo sa malusog na mamamayan at ligtas na kalikasan na may layuning
isagawa ang alternatibong pamamaraan ng pagpapalahi at pagpipili ng mga halaman at mga katutubong hayop na siyang angkop sa sakahan at nararapat pangalagaan at paramihin. Ang nasabing tema ay tumutukoy din sa pagkakaroon ng makabuluhan at pangmalawakang pakikilahok o partisipasyon ng mga magsasaka, mamamayan, mga lokal na organisasyon at mga katutubo sa pagbubuo ng mga programa at patakarang makakatulong sa pagsulong ng organikong pagsasaka. At kaugnay ng nasabing selebrasyon, ay inaasahan din ang pagbisita sa iba't ibang organic agriculture funded projects ng DACV Hilros katulad ng produksyon at pagpapalahi ng mga katutubong hayop katulad ng baboy, kuneho at manok, pagpapalago ng mga organikong halaman tungo sa ligtas, sapat na ani at malaking kita para sa mga magsasaka, paggawa ng organikong abono at marami pang iba. Samantala, sa ikalawang bahagi naman ng programa ay magaganap ang graduation ng mga magsasakang mag-aaral sa School on the Air on Lowland Vegetables o Radyo Eskwela sa Gulayan. Nagaganapin sa Highlander Hotel, Solano, Nueva Vizcaya sa eksaktong alas 10 ng umaga. Sa ating mga mag-aaral, huwag po sana tayong magpahuli sa nasabing okasyon at inaasahan po namin ang inyong pagdalo. Maraming salamat po at magkita-kita tayo doon. Kani-kanina lamang po ay ating napakinggan dito sa ating palatuntunan ang kwento ng buhay ni Mang Dante Cayapan na nagmula sa sentro San Antonio, Ilagan, Isabela at siya po ang ating magsasakang itinanghal bilang pinakamahusay na magsasaka ng mais sa naganap na Gawad Saka Search for Outstanding Rice Achievers sa taong ito dito sa ating rehiyon na siyang pumukaw sa ating puso at isipan. Ang isang dating hamak na magsasaka lamang ay naging isang matagumpay na negosyante sa larangan ng pagsasaka dahil sa kanyang pagsusumikap at pagtsatsaga sa buhay. At sa pagkakataong ito naman po ay amin pong ibabahagi dito sa ating programa ang istorya naman ng buhay pagsasaka ni Mang Simeon Felipe na nagmula sa Daligan, Jones, Isabela. Sino po ang mag-iisip at mag-aakala ng isang retiradong kernel ay magiging matagumpay na magsasaka sa mga high-value crops o mga napapakinabangan at pinagkakakitaang halaman katulad ng saging, kape, kakao at pinya. Sa maniwala po kayo at sa hindi, mayroon po. At ito po ay pinatunayan ni Ginoong Simeon Felipe, ang ating katangi-tanging magsasaka ngayong taon na hinirang bilang Most Outstanding High-Value Crops Farmer. Siya po ay taga-barangay Daligan, Jones, Isabela. Kamustahin natin ang pamilya ni Mang Simeon at batiin po natin siya ng isang napakagandang umaga. Si Mang Simeon po ay isang dating kawani ng Armed Forces of the Philippines o hukbong sandatahang lakas ng ating bansa. Siya po ay sumapi sa militar noong 1968 at naitalaga sa Mindanao sa kampanya ng kapayapaan doon. Sa kapanahunan ng kanyang paninilbihan sa militar na naitalaga sa Mindanao, nabighani siya sa mga malalawak na plantasyon ng saging, pinya at iba pang mga namumungang punong kahoy sa lugar na iyon na pinamamahalaan ng mga pribadong kumpanya. Sa impresyon at kadahilanang ito, sa kanyang pagre-retiro sa AFP ay kaagad niyang sinimulang sakahin at i-convert ang kanyang dating sinakang 5 ektaryang lupain para lubusan itong mapakinabangan. Kung titingnan po natin, ang bukirin ni Mang Simeon ay nasa burol po ito, palusong o padalisdis at pwedeng pag-ipunan ng tubig katulad ng sinasabing mayroon po itong water impounding potential. Kaya naman, sa umpisa ay sinunod niya ang pamamaraan ng pagsasaka na isinusulong ng ating kagawaran ng pagsasaka na tinatawag na Sloping Agriculture Land Technology o SALT, kung saan kanyang pinagsama-sama ang pag-aalaga ng hayop, manukan, babuyan at palaisdaan ng panggasyos. Isang maganda, mahalaga at pinagkikita ang uri ng isda na may puting laman.
Tinamnan niya ang kanyang lupa ng kape, kakao, kalamansi at pinya. Sa kalahating banda ng kanyang lupa ay natamnan din ng nadugtungang mangga o grafted Carabao mango. Sa isang banda naman ng kanyang manggahan ay pinatayuan niya ng isang sistema ng patubig, palaisdaan at babuyan. Sa ibang dako naman ay may inalagaan siyang kahuyan para mapreserba ang watershed o ang pinagmumula ng tubig sa lugar niya at pwedeng kublihan din ng wildlife o halaman at hayop gubat. Sa loob ng halos 20 taong pagbubukid, naisulong niya ang kanyang sariling pamamaraan o sistema ng pagsasaka katulad ng intercropping o sabayang pagtatanim, crop livestock, fish integration o pinagsama-samang paghahalaman, paghahayupan at pag-aalaga ng isda at iba pang mga pamamaraan. Isa sa kanyang pinakahuli at makabagong pamamaraan ay ang taunang pagtatanim ng lakatang saging na pinagitnaan niya ng pinya at ang sabayang pag-aalaga ng isdang pangasius bilang dagdag na pagkakakitaan. Habang inaalagaan niya ang bandang gubat ng lupain niya, napansin niya ang mga alamid o dumi ng hayop na pumipitas sa bunga ng ilang puno ng tanim niyang kape. Sa ating pagkakaalam mga kaibigan, ang alamid po na ito ay pinupulot, isinasangag at ginagawang kape at ito'y bali-balita na uri ng kape dahil sa kakaibang lasa nito at mangyari pa, ito'y ibinebenta ng aabot sa $1,000 bawat kilo kung tama man po ang balita natin. Ito ang nag-uudyok kay Mang Simeon na magtanim ng kape at iba pang mga kahoy gubat para mapangalagaan at mapanatili ang wildlife o magubat na estado ng lupain niya at mapahupa ang pagbabago ng klima sa kanilang lugar. Ang mga gawaing ito ang nag-uudyok sa kanya na magtanim pa at palaging maalam, hindi nahuhuli at palaging nangunguna sa pagkaalam sa mga makabagong teknolohiya para maiangat pa ang kanyang pagsasaka at kinikita. Matatawag na self-liquidating ang pagsasaka ni Mang Simeon dahil sa mismong kinikita ng bukid niya nang gagaling ang sahod ng 2 trabahador na namamahala sa kanyang sakahan. Noong taong 2010, kumita siya ng halos 1,607,014 pesos at sa sumunod na taon na naman ay umabot din sa 1,748,616 pesos ang kinita ng kanyang pagsasaka. Ang taniman niya ng pinya ang may pinakamataas na ibinalik na puhunan o return of investment na umabot sa 624% noong taong 2010 at 776% sa sumunod na taong 2011. Sa kasalukuyan, ang lupain ni Mang Simeon ay nagsisilbing training ground o sanayan ng mga mag-aaral sa kanilang on-the-job training at mga magsasakang interesado sa pagsasaka sa mga matataas na lugar. Ang sakahan ni Mang Simeon ay nagsisilbi ring huwaran ng mga teknolohiyang angkop sa mga matataas na lugar sa ating rehiyon na kung saan ang mga nasabing lugar ang tumutustos hindi lamang sa watershed ng Ilog Cagayan at ng Magat Dam kundi para mabalanse ang ekolohiya at mapayaman ang sari-saring buhay ng ating kapaligiran. Walang kapagod-pagod si Mang Simeon. Bilang tapat na kawaning militar na naging matagumpay na negosyanteng magsasaka, tumutupad lamang siya sa tawag ng makakalikasang pagsasaka na nagpapasigla sa kanya sa larangan ng pagsasaka. Mabuhay ka Mang Simeon at sana po'y dadami ng dadami pa ang katulad mong kababayan natin. Samantala, bago po tayo magtapos dito sa ating programang Magsasakang Pinoy ay dumako po muna tayo sa pag-aanunsyo sa ating mga SOA Papremyo Lucky Winners. At ang i-aanunsyo po natin mga kaibigan ay yung ating mga masuswerteng nanalo noong June 19, June 25 at noong June 26, 2012. Ngunit bago po natin i-anunsyo ang mga mapapalad na nanalo,
ay syempre dapat po muna natin silang pangalanan at i-acknowledge dito sa ating palatuntunan sa Himpapawid. Medyo marami-rami po mga kaibigan ang ating mga texters noong June 19, June 25 at noong 26, kaya't bubueltahan ko na po. Makinig po tayong lahat at pakinggan po ninyo ang inyong mga pangalan. Maraming salamat po kina Marita Ancheta ng Kabuluan, Alcala, Cagayan, kay Dominga Lantano ng San Pedro, Alicia, Isabela, kay Crisanto Llanos ng Daramuangan Sur, San Mateo, Isabela, kay Felino Mateo ng District 4, San Manuel, Isabela, kay Mr. Derwin Agbayani ng Magapoy, Bayombong, Nueva Vizcaya, Sixto Bacani ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya, gayon din po kay Chodoro Reyes ng San Mateo, Isabela. Nag-text din dito sa ating programa si Mr. Martin Domingo na taga Rojas, Solano, Nueva Vizcaya, si Ma'am Telma Alabon ng Del Pilar, San Mariano, Isabela, si Mr. Edmund Baliti ng Echague, Isabela, gayon din po kay Daisy Duran ng Kabuluan, Alcala, Cagayan, si Milagros Reyes ng San Mateo, Isabela, si Mary Jean Manglalan ng Purok 2, Dagupan, San Mateo, Isabela, si Ferdinand Mariñas ng Murong, Bagabag, Nueva Vizcaya, si Mr. Wilfredo Crisostomo ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya, si Fernando Tasi ng Taga, Tuguegarao City. Nag-text din po si Geoffrey Lantano ng San Pedro, Alicia, Isabela, si Zaira Maribay ng Ugak Norte, Tuguegarao City, si Consuelo Agkawili ng Paranumlalo, Cagayan, si Mr. Vicente Maribay ng Ugak Norte, Tuguegarao City. Nagpadala rin po ng kanyang kasagutan si Merlita Padilla ng Barangay Ipil, Cuneg, Nueva Vizcaya, si Emelita Dumayas ng Bayombong, Nueva Vizcaya, si Francisco Kakal ng Bantug, Tumawini, Isabela. Nag-text din si Mr. Efren Bumagat ng Ilagan, Isabela, si Merly Takad ng San Roque, Peña Blanca, Cagayan, si Ma'am Aida Ramos ng Liwanag, Tumawini, Isabela, at si Mr. Nestor Purisima ng Villa Luna, Kawayan City, Isabela. Ayan po mga kaibigan ang ating kumpletong listahan ng ating mga texters noong June 19, June 25 at 26 nitong taong kasalukuyan sa ating SOA Papremyo portion dito sa ating programang Magsasakang Pinoy. At sa pagkakataong pong ito ay hindi na po natin patatagalin pa ang inyong pananabik dahil sisimulan na po kaagad natin sa pag-aanunsyo ng mga mapapalad na nanalo noong June 19, 2012 sa ating SOA Question and Answer Papremyo portion. Meron po tayong 3 winners. Congratulations kina Mr. Fernando Tasi ng Taga, Tuguegarao City. Gayon din kay Mr. Martin Domingo ng Solano, Nueva Vizcaya. At kay Milagros Reyes ng San Mateo, Isabela. Ayan po, kayo po ang mapapalad na nanalo noong June 19, 2012. At ngayon naman po ay tayo dadako na sa ating winners naman noong June 25. Meron din po tayong 3 nanalo noong June 25 at sila po'y walang iba kundi sina Merly Takad ng San Roque, Peña Blanca, Cagayan, si Aida Ramos ng Liwanag, Tumawini, Isabela, at si Sixto Bacani ng La Torre North, Bayombong, Nueva Vizcaya. Congratulations din po sa inyong 3 at abangan nyo lamang po ang aming mga announcements o ang aming mga text messages na nagsasabi tungkol sa pagka-claim po ninyo ng inyong mga prizes. At ngayon naman ay tayo nang dadako naman sa ating mga mapapalad na winners noong June 26 sa ating SOA Papremyo portion. Meron lamang po tayong 2 mapapalad na nanalo, isa pong taga Isabela at isang taga Nueva Vizcaya. 2 pong lalaki ang ating mga winners sa ating June 26 Papremyo portion. Congratulations kina Crisanto Llanos ng Daramuangan Sur, San Mateo, Isabela,
at kay Mr. Derwin Agbayani ng Magapoy, Bayombong, Nueva Vizcaya. Binabati ko rin po kayong dalawa sa inyong pagkapanalo sa ating SOWA Pa-Premyo portion. At katulad nga po ng paulit-ulit po nating sinasabi dito sa ating programa sa Himpapawid, ang inyong mga papremyo po ay nakahanda na dito sa ating programang Magsasakang Pinoy. Kaya't abangan nyo lamang po ang aming pagte-text po sa inyo at ang aming mga anunsyo na ibibigay dito po sa ating programang Magsasakang Pinoy. Dito na po muli pansamantalang magsasara ang kasalukuyang yugto ng ating palutuntunan na tumutukoy sa mga katangi-tanging magsasaka at mangingisda natin sa ating sariling rehiyon. Sikapin ng ating palutuntunan na ihatid sa inyo ang mga iba pang kasama nila sa larangan ng pagsasaka sa susunod pang mga serye dito sa Magsasakang Pinoy. Hanggang sa muli, ako po si Kasamang Barbie na inyong naging kapartner sa umagang ito. Maraming salamat po at magandang umaga muli. Magili naming taga-subaybay, ating natunghayan ang isa pang edisyon ng programang Magsasakang Pinoy na nagbigay alam ng sari-saring impormasyon tungo sa ikaunlad ng sektor ng pagsasaka sa buong lambak ng Cagayan. Inihatid sa inyo ng Opisina ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Rehiyon 2 at ng himpilang ito. Magsasakang Pinoy, Magsasakang Pinoy! Ang ating pamayanan.